tayo tuluyang magpaalam sa isa't isa dahil malapit na tayong mag 7:30. Ito muna ang aking katanungan. Totoo bang namamana ang kasalanan? At ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Siyempre sasagot niyan ay si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Hindi totoo yun. Halimbawa kapatid, ikaw anak, magulang ka, no? Pag mahal ka ng magulang mo, mahal mo rin magulang mo, paano ba naman sa dami ng maipamamana kasalanan pa ipamamana sa'yo? Pag ako naman ang magulang, ba't ko ipapamana yung kasalanan ko sa anak ko? Alam mo ang naipamamana sa anak, pakinggan mo sa 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ayan ang napakagandang maipamana mo na kaysa kasalanan ng ipamana mo yan. Bahay, kayamanan, namamana yan sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Tamo, ni asawa hindi mo pwedeng manahin sa magulang eh. Kaya yung mga fixed marriage na sinasabi, na mga magulang ang nagtatakda ng kanilang mga anak magkapangasawahan, wala labag sa paraan ng Diyos yun. Kasi ang mabait na asawa, galing yan sa Panginoon, sabi. Pero yung bahay at saka kayamanan, namamana sa magulang. Ngayon, tanungin natin, yung bang kasalanan, tanungin natin sa Diyos, namamana po ba yung kasalanan? Pakinggan nyo sa 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Maliwanag po yan. Ang kaluluwa na nagkakasala, siyang mamamatay. Sabi ng Diyos, ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay sasa kanya, ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Napakaliwanag niyang kapatid. Basahin natin nga sa Kastila, baka iba. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impio será sobre él. Ayan. Napakaliwanag niyan sa kasulatan. Hindi pwedeng manahin ng anak ang kasalanan ng ama. Bakit po hindi namamana yung kasalanan? Ano ba yung kasalanan? Tingnan natin muna ano kahulugan ng kasalanan sa unang Juan 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Whosoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. So ang kahulugan pala ng kasalanan sa Biblia, yung paglabag sa kautusan. Halimbawa, yung tatay mo pumatay, bagong panganak ka. Paano ka naman nagkaroon ng kasalanan Hindi ka pa naman makakapatay. Hindi pa naman kasama sa pagpatay. O, di ba? Ibig sabihin, merong kanya-kanyang kasalanan ng tao. Pagka gumawa ka ng labag sa kautusan, nagkakasala ka. Pero gumawa yung tatay mo ng labag sa kautusan, di ka naman kasali, abay wala kang kasalanan dun, kapatid. So, in that sense, and that is the biblical sense, sin cannot be inherited. Inherited. Yan.